Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na support. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Chris G. De Horas at shoutout kay Chris Abanador. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa gitna ng siwang, dahan-daang lumitaw ang isang pababang hagdanan sa harap ng lahat. Habang ang nakapalibot na buhangin at mga bato ay nahulog, ang Ancestral Hall ay bumalik sa orihinal nitong hugis. Sa gitna ng Ancestral Hall, ang isa ay halos 2 metro ang lapad, ngunit ang lalim ay hindi ang ibaba. Kumalat ito hanggang sa ilalim ng lupa, at ang madilim na hagdan ay biglang nandoon, ito sa ibaba. Nakikita ko. Hindi nakakagulat na ang bahay ay nasa ganoong masamang anyo. Sa tingin ko, dapat itong palaging buksan ang hagdanan upang iling ito. May paraan para manginig ang 12 puso ng espada. Lam-ingalinga si Moy ang sa paligid. Bagamat may katotohanan ang daw 12 sa kanyang sinabi, lam-ingalinga siya sa paligid. Dagdag pa sa mga bagong markang dulot ng pagbagsak ng buhangin at bato kanina lang, ang karamihan sa mga marka ay napakaluma at ang lasa ay napaka-natural. Ito ay hindi sanhi ng pagbubukas ng underground na mekanismo sa loob ng mahabang panahon, ngunit sa katunayan, ito ay talagang hindi maayos sa loob ng mahabang panahon, oras. Sa tingin ko ito ay isang hinala lamang, ang mga ninuno na itinayo ay sinasadyang isipin ng mga tagalabas na ito ang ubod, ngunit kapag sila ay talagang dumating, nalaman nila na ito ay matagal nang iniwan katotohanan at madaling kilalanin ang kasinungalingan, ngunit ito ang pinakamahirap na malaman kung ito ay totoo o mali dito, iyon ang ibig kong sabihin. Nang marinig ito, tumanggaw si Moy ang bilang pagsang-ayon. Akayin ang tigre sa kuweba, at pagkatapos ay magpakita ng patay na buto. Ay relax ang pagbabantay ng kalaban. Sa katunayan, mayroong katotohanan sa kawalan. Pagdating mo sa pinakamapanganib na lugar, ito ang pinakaligtas na lugar. Ang matandang pinuno ng nayon ay kakaibang tumingin kay Ningyu at wala nang sinabi pa. Lumakad siya ng ilang hakbang sa gilid ng hagdan at tumingin sa mga tao, please. Nanguna si Wang Siman at naglakad patungo sa hagdan. Ang iba ay hindi nang ahas na magpabeya at sunod-sunod na sumunod. Habang palalim ng palalim ang hagdan, padilim ng padilim ang paligid. Marahang ipinalakpak ng matandang pinuno ng nayon ang kanyang mga kamay at huminto sandali. Sa magkabilang gilid ng koridor, ang mga Brazil sa mga dingding ay biglang nagsindi ng bahagyang apoy. Madilim ang buong hagdanan patungo sa ilalim ng lupa. Sa isang sulyap, hindi mo makikita hanggang sa dulo, ang hagdan na ito ay may 99.99 na hakbang. Tila nakita niya ang mga pagdududa ng isang grupo ng mga tao. Tahimik na sinabi ng matandang punong nayon na walang ekspresyon, batay sa lapad at taas ng sahig, nangangahulugan ito na ang hagdan ay lumalalim mula sa lupa hanggang sa lupa ng higit sa 700 metro. Kumunat ang noo ni Wang Siman. Tumanggo ang matandang punong nayon, shit, so deep. Hindi napigilan ni daw 12 ang paghinga nang marinig niya ito, bumaba ka na. Wala ng kalokohan, isang grupo ng mga tao sa liwanag ng sitwasyon, ay hindi maiwasang mapabilis ang takbo, hakbang-hakbang patungo sa ibaba. Habang naglalakad kami ay palakas ng palakas ang eko ng mga yabag. Naramdaman pa ng ilang tao na may mga kakaibang tunog na pinaghalo sa mga dayandang na ito. Parang mga bata na tumatawa, parang mga babaeng umiiyak, parang mga nagbubulungan, parang mga taong nagtatakip ng bibig at nagsasalita. Pero basta huminto ng kaunti ang mga tao, parang biglang hihinto ang lahat. Isa ba itong ilusyon? Sa sobrang hindi mapakalinamod, isang grupo ng mga tao ang pumasok muli sa loob. Makalipas ang mga ilang dosenang minuto, sa huling palapag ng hagdan, bumagsak ang mabibigat na paa ng mga tao sa lupa, nandito na tayo. Bulong ng matandang punong nayon.
Nang bumagsak ang boses, muling lumiwanag ang apoy ng palanggana sa mga dingding sa magkabilang gilid. Gayunpaman, hindi na ito sa magkabilang gilid, kundi kasama na ang harap at loob, na puno ng 8 kaldero ng apoy. Agad na nagliyab ang dilaw na ilaw sa buong kalawakan, may makapal na putik na dingding sa magkabilang gilid, mabangis na mga hayop na bato sa tabi ng 2 pinto, tulad ng mga tigre at mga leon, tulad ng mga unicorn at ligaw na leopardo, ngunit tila hindi nila ibinuka ang kanilang mga bibig at umuungal sa gitna ng 2 pinto, isang malaking pilak na lock plate ang nag-uugnay magkadikit ang 2 pinto, at sa gitna ng lock, isang malaking butas ng susi ang nasa kalendaryo. Ito ang Lock Storytelling Channel sa YouTube. Eksakto. Tumango ang matandang pinuno ng nayon, mga pintong bakal at pilak, buhay at kamatayan ng mga individual. Hindi sapat ang buhay at kamatayan. Bulong din ni Leigang bilang pagsang-ayon. Nagkatinginan ang isang grupo ng mga tao. Huwag mong sabihin na medyo tumatagos ang sinabi ng 2 matanda. Ang 2 pintong bakal at pilak na ito lang ay makapangyarihan din, na laging nagbibigay sa mga tao ng labis na panlulumo. Hindi ito kandado, at malinaw na ito ay isang palasyo sa ilalim ng lupa. Halos kahit ang bahay ay napakasimple, ngunit sino ang makakaisip ng napakalaking palasyo sa ilalim ng lupa hanggang ngayon, Ningyu? Maaaring nagsimulang maunawaan ni Wang Simon kung bakit kailangang pumili si Wang Simon ng ilang elite na manlalaro nang pumunta siya rito. Hindi na sinabi ni Wang Simon ang susi sa kanyang kamay at dahan-daang naglakad papunta sa silver na pinto, babae, nang mabuksan ang pilak na pinto. Ang buhay at kamatayan ay hindi kontrolado ng mga tao. Sigurado ka ba talaga? Natigilan si Wang Simon at bahagyang huminto. Sa katunayan, natural na imposibleng sabihin na hindi ka natatakot. Malalim ang pintuang pilak, at ang 2 halimaw ay mabangis. Malinaw, ito ay hindi isang lugar ng pagpapala. Kung palalimin mo ito, mahirap makilala ang panganib. Ngunit nang dumating si Fujiya at ang 4 na masasamang hari, ito ang huling paliwanag na ibinigay ni Lolo sa kanyang sarili. Kung ito ay tadhana, hanapin ang taong may asul at puting double seal sa kanyang braso, at pagkatapos ay tanungin siya para sa mga bagay sa papel. Malaking tulong ang mga bagay sa loob ng Aeron. Kung siya ay isang dragon na Aeron, maaaring ito ang kanyang kaliskis ng dragon. Kung siya ay isang tigre, ito ang kanyang mga pakpak ng lumilipad na tigre na umuungal sa hinaharap. Ang lumang nayo ng ulo ay isang lalaking may parehong berde at puting selyo, bagaman ang mga kamay ng matandang pinuno ng nayon ay hindi naiiba sa mga ordinaryong tao sa mata ng mga tagalabas. Ngunit binuksan ni Lolo ang kanyang mga mata sa isang espesyal na bagay bago siya umalis. Matapos itong mahanap ni Wang Simon, naisip niya ang mga bagay sa papel na ipinaliwanag ng kanyang lolo. Kaya naman, sinadya niyang gumawa ng gulo at tumaya sa matandang punong nayon para makuha ang mga bagay na ito. Marahil, sa mata ng iba, siya ay mas matigas ang ulo at kusa. Ngunit hindi itinatanggi ng mga ito ang kanyang katalinuhan at katalinuhan. Lahat ay nangyayari ayon sa kanyang plano. Ang tanging pagbabago ay gusto niyang hilingin ito kapag bumalik ang Aeron, dahil sinabi ni Lolo na pinakamahusay na samahan ng Aeron pagkatapos makakuha ng mga bagay, kung hindi, ang kanyang buhay ay nasa linya at siya ay mamamatay. Ngunit ang problema ay hindi alam ang kinaroroonan ni Aeron. Hindi niya alam kung kailan siya maghihintay. Natatakot siya na baka magtagal ito. Ang kabaitan ng mga taga-nayon sa kanya sa pagpatay sa halimaw na dilaw na buhangin ay maglalaho sa paglipas ng panahon. Noong panahong iyon, kahit may kasunduan sa pagsusugal, walang makakaalam kung gaano kataas ang antas ng katuparan. Pangalawa, kung ang pagkawala ng Aeron ay dahil sa panganib, maaari mong makuha ang sinabi ni Lolo na makakatulong sa Aeron. Kung makakita ka ng Aeron, matulungan mo man lang siya sa gulo. Kaya naman nagpasya siyang bawiin ito. Ngunit tulad ng iba, wala siyang alam tungkol sa pilak na pinto sa kanyang harapan, at ang takot mula sa hindi kilalang nakakabigla sa kanya, Lolo, pagpalain mo ako. Na may kaunting panalangin sa kanyang puso, naglakad si Wang Simon patungo sa pilak na pinto ng ilang hakbang, huminga ng malalim, at dahan-daang ipinasok ang susi sa kanyang kamay sa pinto, lahat ay masama. Ang matandang punong nayon ay bumantong hininga ng walang magawa, umiling. Tumango kay Leigang at sa iba pa, tumalikod, umakyat sa hagdan at umalis. Halos sabay-sabay, kumaway si Ningyu gamit ang isang kamay,
at mahigit 20 katao ang agad na nagkalat sa magkabilang panig at nananatiling mapagbantay sa lahat ng oras, kadada. Sa isang twist sa kamay ni Wang Ziman, ang susi ay gumalaw, na nagtutulak sa tunog ng pag-ikot ng gear sa lock, bang. Pagkatapos, sa isang malutong na tunog, ang lock ay ganap na nabuksan. Napabuntong hininga si Wang Ziman at tahimik na tumingin sa pilak na pinto sa kanyang harapan. Boom! Bahagyang yumanig ang silver na pinto at dahan-daang bumukas papasok, open. Open. Hindi napigilan ng daw 12 ang paglunok ng isang subo ng tubig at sumigaw ng may kaba. Ang bawat isa ay naglaan ng oras upang kumuha ng mga armas o chi, at laging handang magmadaling palabasan ang anumang kakaiba. Gayunpaman, sa patuloy na pagbukas ng tarangkahang bato, hindi lamang walang nagmamadaling lumabas ang mga halimaw, ngunit ito ay napakatahimik sa pamamagitan ng mas malawak na siwang sa pinto, ang mga mata ng mga tao ay tumititig din hanggang sa ang pintuang bato ay ganap na nakabukas, isang grupo ng mga tao ay tumingin sa akin at ako ay tumingin sa iyo. Ito ay hindi lamang labis na nagulat, ngunit hindi rin masabi na ang bawat isa ay lubos na nabigla. Ito, paano ito? Diyos ko. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Sa pagbukas ng tarangkahang bato, umuungal at nagliliwanag din ang apoy ng palanggana sa mga dingding sa loob. Sa ilalim ng pag-iilaw ng apoy ng palanggana, walang mga hayop at ibon, pabayaan ang mga masasamang espiritu at mga demonyo, ngunit isang espasyo sa ilalim ng lupa na sapat na malaki upang pagdudahan ng mga tao ang buhay. Ito ay 10-10 metro ang taas at kasing laki ng higit sa 12 football field. Para itong napakalaking palasyo sa ilalim ng lupa. Ito ay marangal. Sa espasyo, bagamat walang mataas na pader ng jade o glazed jade beam, ito ay pinagsama tulad ng isang malaking bulwagan. Ang mas ikinagulat ng lahat ay ang hindi mabilang na mga estatwang bato sa malaking bulwagan. Ang mga rebeltong bato na ito ay may iba't ibang hugis at posture. May 2 o 2 taong naglalaro ng chess, o 3 o 5 tao ang nanonood. May mga nagtitinda sa kalye na sumisigaw ng mga kalakal at nagsusumikap. Mayroon ding mga nakabaluti na lalaki na may mga baril na magpapatrolya. Napakalakas nila. Kung titingnan ang lahat ng uri ng tao, walang 100,000 o 10,000. Hindi pinaghihiwalay ng mga gusali ang mga kalye, bahay at maging ang mga lugar sa downtown, ngunit malinaw at lubusan ang pagkakaayos ng mga pagkilos ng mga taong bato sa lahat ng kulay. Kung susumayan ang mundo ng mga taong bato sa isang pangungusap ay hindi magpapalaki sa lahat, ito. Si Moyang ay hanggal, ito ay isang mundo sa ilalim ng lupa. Bagamat ito ay isang taong bato, ang pagkakagawa nito ay napakaganda na ang mga ekspresyon ng mukha nito ay parang buhay. Bulalas din ni Ning Yuang, sibilyang asawa, gwardiya, kuli, intelektual, at maging mga mang-aawit. Si Baek Xiaosheng sa Jiangho ay tumingin sa lahat ng uri ng mga taong bato, ito ay malinaw na ang imperial na mausoleum. Imperial Mausoleum. Bahagyang sumimangot si Moyang, tulad ng libingan ng Qin Emperor ng lupa. Nagulat na lang, itinaas ni Wang Ziman ang kanyang mga paa ng isang hakbang at direktang humakbang papasok. Nagkatinginan sila at mabilis na sumunod. Sa pagpasok ng lahat, kasabay ng malakas na kalabog, ang 2 pintong pilak ay malakas na nagsara. Ang daw 12 ay nagmamadaling bumalik at buksan ang pilak na pinto, ngunit kahit anong pilit niya, ang pilak na pinto ay nanatiling hindi gumagalaw. Aba, huwag mong sabihing walang mekanismo. Ang light silver na pinto ay tumitimbang ng hindi bababa sa 1,000 tonelada. Paano ito mabubuksan ng brute force? Mahinang sumigaw ang madilim na araw. Shit, paano tayo lalabas? Pwede bang manatili ka dito habang buhay? Dumurasi daw 12 sa silver na pinto at pinagalitan, dapat may ibang labasan. Tumingin si Ning Yu sa paligid at mahinang sinabing, Miss Wang, ano ang hinahanap mo? Ano, dadalhin ba nila tayo sa lugar na ito? Nagdududang tanong ni Lu Yuan, Hoy, tingnan mo ang lugar na ito. Isa itong underground mausoleum. Malinaw, maghukay ng mga libingan para sa kayamanan. Ngumiti si Zhong Beihai. Treasure. Halatang hindi naniniwala si Bai Xiaosheng sa Jiangho. Ang pamilya Wang ay may magandang karera. Bagamat hindi ito isang rich party,
hindi bababa sa 2 nangungunang higanti sa lungsod ng Tianho ay hindi maaaring pahalagahan ang pera sa mundo kaya marami. Ngunit ano ang maaaring mayroon sa isang grupo ng mga taong bato? Hindi ko alam, napailing si Wang Siman, hindi niya alam kung ano ang magagawa ng mga taong batong ito. Kaya mo ba silang buhayin at pagsilbihan ang Aaron bilang bodyguard? Kung ito ay tinatawag na pagdaragdag ng mga pakpak sa tigre, ang katawan ni Aaron ay ipinasok sa mga hedgehog ng iba't ibang pakpak, pumasok ka sa loob. Natapos si Wang Siman at inakay ang lahat patungo sa taong bato. Hindi nagtagal ay may isang grupo ng mga tao na lumapit sa mga taong may bato. Hinawakan ng ilang mga tao ang mga estatwa ng bato gamit ang kanilang mga kamay. Ang bato ay matigas at makinis. Sa unang tingin, hindi ito karaniwan, bato. Hindi ko talaga maintindihan napakaraming taong bato ang nakabaon sa ilalim ng lupa, at ang bawat bato ay napaka-espesyal sa unang tingin, ngunit ang mga taga-nayon ay nakatira sa mga kubo ng lupa at pawid mga kubo, na napakasimple, malungkot na sabi ni Zhong Beihai, marahil ay ginugol nila ang lahat ng kanilang pera sa pagtatayo ng mga taong batong ito, kaya maaari lamang nilang mali ang kanilang sarili. Sinabi ng daw 12, tingnan mo. Biglang, sa oras na ito, biglang sumimangot si Bai Xiaosheng sa Jiangho, at isang tumpok ng mas makapal na mga tao ang lumitaw doon sa direksyon ng kanyang mga daliri. Iba sa mga batong rebeltong ito sa labas, ang mga batong rebeltong ito ay halatang maluho. Ang mga ito ay hindi lamang mahahabang baril, kundi pati na rin ang mga kalasag at gintong baluti. Sa tabi nitong mga estatwang batong nakasuot ng ginto, may mga kabayong lumilipad na elepante, mahahabang sasakyan at maiikling kasangkapan, iyon ay. Nagtinginan ang isang grupo ng mga tao at mabilis na tumakbo. Nang tumakbo ang lahat sa grupo ng mga lalaking bato, natigilan sila, sa pamamagitan ng momentum ng Stoneman Array daan-daang halos libu-libong mga gintong mandirigma, ang gitnang 8 kabayo na trailer, isang tao sa kotse ang iwinagayway ang kanyang kamay at itinuro sa harap niya, Damanirang Storytelling Channel sa YouTube. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!